Nagkakagulo sa buong campus ng isang malaki at kilalang eskwelahan sa bandang Green Hills, San Juan. Umaga pa lang ay masigla na ang mga pumapasok na estudyante. Bilis! Kanina pa sila andun sa gym. Saka ikabit mo itong streamer. Pagmamadali ng isang junior student. Habang dala ang ilang flyers. At iniambot sa kasama ang mahabang streamer. Huwag kang ngarag dyan, Roxy. Baka makita tayo rito na Jason. Tapos ka na. May kabang awat ni Hazel sa kaklase at best friend. Parang walang narinig si Roxy. Sagsag ito sa pagsalubong sa mga estudyanteng dumarating. Jason Morales for President. Pabulong. Pero malinaw na sinasabi ni Roxy sa bawat estudyanteng natapat sa kanya. Sabay abot ng mga flyers na pinagpuyatan niyang tapusin kagabi kasabay ng streamer. Roxy, si Jason. Pasimpleng bulong ni Hazel sa kaibigan. Nang matanaw ang pagdating ng grupo, mabilis ay pinasok ni Roxy ang natitira pang flyers sa kanyang bag. Ago pansin ang pagdating ng grupo ni Jason. Nakasunod sa kanya mga kabarkada at kaklase na pulo sa bibilang sa mayayamang angkan. Biglang umaliwalas ang paligid ni Roxy. Sa pakiramdam niya, parang may kung anong bato-balani kay Jason at hindi na maalis ang tingin ni Roxy sa kanya. Matangkad si Jason. Mestizo ang features nito. Kamukha ni Richard Gutierrez. May dimple sa magkabilang pisngi na lalong lumalalim kapag ngumingiti. Ang buhok nito ay parang kay Jerry Yan. Bagay sa kanyang maamong mukha. Sikat sa buong campus si Jason. Consistent honor student. Mula sa angkan ng ginagalang at mayamang pamilya. Pantasya siya ng mga babaeng estudyante sa eskwelahan. Lahat din nangahangad na mapalapit sa kanya o kaya makausap man lang. At isa na roon si Roxy. Nakahawak pa sa braso nito ang isang magandang estudyanteng si Lisette na crush rin sa buong campus. Larawan sila ng model couple. Bahagyang nakadama ng selos at inis si Roxy sa babae. Pero inagaw iyon na makisig at simpatikong anyo ni Jason. Inihanda na niya ang isang matamis na ngiti para sa dumarating niyang dream boy. Pero nakalampas sa ito ay hindi malang siya tinapunan ng pansin. Baliwala yun kay Roxy. Muli niyang inilabas ang natitira pang flyers at saka itinuloy ang pamamahagi niyon sa iba pang mga estudyanteng dumarating. Bilib ako sa iyo, Mare. Ang tiyaga mo. Di ka na nga pansin ng tao. Sige ka pa rin. Grabe na to. Todo na talaga. Nanguuyab na wika ni Hazel. Na tila di narinig ng kaibigan. Dahil sige pa rin sa ginagawa. Ilang sandali pa. Ay naroon na si Roxy sa loob na malawak na gymnasium. Oras sa iyon ng botohan sa bagong student council organization. At si Jason Morales ang napipintong manalo. Dahil na rin sa magandang record nito sa eskwelahang iyon at sa malakas na pangangampanya ng mga kapwa-estudyante, lalo na si Roxy. Isa-isang ipinakilala mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon. 3 grupo ang naglaban-laban at kabilang dito ang grupo ni Jason na tumatakbo bilang presidente. Hindi magkamayo mga estudyanteng naruroon, kani-kaniyang pambato. Pero si Roxy ay isa lang ang tinitingnan, si Jason. Kaya't ang tawagin na ang pangalan ng binatilyo ay tumayo ito upang magbigay ng maikling talumpati. Umalingangaw ang malakas sa sigaw ni Roxy. Jason! Jason! Bahagyang sinipat ni Jason ang sumisigaw. Pero sa dami ng taong naruroon, hindi na gaanong mamukhaan ang may-ari ng tinig na iyon. At ang sigaw na iyon ay sinudan pa at sinabayan ng marami hanggang sa tuluyan na matakpan ang tinig ni Roxy. Nagtayuan na ang maraming estudyante. Saglit lang, hindi na makita ang kabuuan ng dalagita. Ang galing niyang talaga. Deserving naman ang pagkapanalo niya, di ba? It's a landslide actually. Masiglang wika ni Roxy na matapos na ang eleksyon. At palabas na sila ng gym. Nahuli na nga sila sa paglabas. Dahil na rin sa kakahintay ng dalaga kay Jason upang personal itong batiin.
Pero hindi nito nasilayan na binatilyo dahil sa dami ng bumabate at kumukulumpon dito. Oo na, ano ka ba? Bakit ba akong pinagbibidahan mo? Na-witness ko naman ang lahat ng nangyari sa eleksyon ng SCO. Ipahinga mga muna yung bibig mo. Nakukulili na ang tenga ko, sabi ni Hazel sa kaibigan. Marami pa sanang gustong sabihin si Roxy tungkol kay Jason, pero pinigil na lamang niya ang sarili dahil naiintindihan niya ang kaibigan. Sa isang araw nga namang magkasama sila, ay panay tungkol kay Jason ang naririnig nito mula sa kanya. Sinarili na lamang niya ang laman ng isip at kanyang puso. Mula pa first year, ay hinangaan na niya si Jason. Pero dahil bago pa lamang siya sa school, at medyo hindi pa komportable sa atmosfera rito, halos wala siyang naging kaibigan at kapalagayang loob. Mabuti na nga lang at nakilala niya si Hazel, ang kaklase niyang mayaman. Pero naman bukod tanging naging very friendly sa kanya. Mabait ito at kayang sakay ng kanyang kababawan. Galing kasi si Roxy sa public school. Kundi nga lamang sa mabait niyang tita Lucy na isang matandang dalagang nagtatrabaho bilang caregiver sa Canada at siyang sumasagot sa kanyang pag-aaral. Ay wala sana siya sa pangmayamang eskwelahang ito. Paborito siya ni tita Lucy sa mga pamangkin. At ang mataas sa ambisyon ni tita Lucy sa kanya ay gusto nito maisakatuparan. Salat sa yaman ng kanilang pamilya, hindi nakapagtapos si tita Lucy dahil sa naulila ito at kinailangang itaguyod ang 5 pa niyang mga nakababatang kapatid. Isa na rito ang kanyang ama na noong 1 taon ay namayapa na dahil nabagsakan ng malaking kahoy sa pinagtatrabuhang construction site. Mabait si tita Lucy at naunawaan niya ang mahirap na kalagayan ng kanyang ina na hirap na sa pagtataguyod sa kanilang magkakapatid dahil isa lamang itong tindera ng mga prutas sa palengke. At tulad ng kanyang tiyahin, pangarap din ni Roxy na makaangat sa buhay at naniniwala siya magsisimula iyon sa pagpasok sa isang mahusay na eskwelahan. Pero hindi yun naging madali para sa dalaga. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, gusto ko maging matagumpay ka, Roxy. Para na rin sa iyong pamilya. Kaya naman, sa isang prestihiyosong eskwelahan kita ipapasok. Sabi noon ni tita Lucy, nang umuwi ito sa burol ng kanyang ama. Pero, napakataas ang standard of living ng mga estudyante roon. Tita Lucy, baka magmukha lamang akong alali at yaya ng mga mayayaman kong kaklase. May pag-aalin lang ang sagot ni Roxy. Daanin mo na lang sa galing at talino, Roxy. Aba, salutatorian kayata ng high school, iha. Kapag nandun ka, magiging madali ang dating ng mga magagandang oportunidad sa buhay mo. Pilit ay pinapaunawa naman sa kanya ng tiyahin. Gusto rin sanang tumutol ang kanyang ina sa planong iyon ng kanyang tita Lucy. Pero dahil magulo pa ang isip nito at nagdadalamhati sa pagpano ng kanyang ama, ay wala na itong nagawa, kundi ang sumang-ayon na rin. Nasyak pa nga siya nung unang araw niya sa eskwelahang iyon. Panay English speaking ang mga estudyante. Magaganda ang kutis. Inihahatid ang mga magagaran sa sakyan. Karamihan ay may alalay o yaya. Ayaw na nga niyang pumasok kinabukasan dahil pakiramdam niya ay isa siyang outcast. Kung sakali man, mahirapan siya mag-adjust. Lalo lamang niya nakikita ang layo ng agwat ang kalagayan niya sa mga ito. Akong bahala. Diyan ka magtatapos ang iyong kurso hanggang sa kolehiyo, Roxy. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo at sisikapin kong ibigay sa iyo. Ayon sa aking tita Lucy sa sulat, bilang sagot sa sulat ni Roxy dito. Isa pang tinuturing niyang malaking dahilan upang manatili sa prestigious school na iyon ay si Jason. Second year ito noon nang mabundol ni Roxy sa library. Sobrang gwapo ito sa kanyang paningin. Gusto nga niyang tumili na parang haling na tagahanga na malapitang makita ang mistisong anyo nito. At mula noon ay naging inspirasyon niya ang binatilyo. Kaya kong suungin ang lahat.
Wag lang akong malayo kay Jason. Siya na yata ang soulmate ko. Pagkatapat nito noon kay Hazel. Pero imposible. Isa lang siyang pantasya. Konti man. Ay hindi lang niya ako tatapunan ng pansin. Don't you think you're being so pessimistic, Rosie? What if Jason is really your soulmate? Gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para magkatuluyan kayo, di ba? Napaka-consoling na wika ni Hazel na ikanasiya niya. Roxy, hayun si Jason. Pasakay ng kanyang car. Kalabid sa kanya sabay nguso. Sa di kalayo ang binata. Bigli parang naalimpungatan si Roxy mula sa sarili pagbabalik tanaw. This is your chance to greet him or talk to him. Go! Hindi alam ng dalaga kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong iyon. Pero kusang humakbang ang kanyang mga paa palapit sa binata na may kung sino nagmamadaling nag-overtake sa kanya at halos mabundol pa siya nito. Si Lisette. Hey! Let me go through. Bakit ka ba nakaharang dyan? Mataray ng sabi nito, sabay tabig sa kanya. Jason, wait! Sigaw nito. Bahagya lamang lumingon si Jason. Kapag binuksan nito ang pintuan ng kanyang Honda City, agresibo ang babae. Agad ang niyakap ang binata at hahalikan pa sana ito sa labi. Pero halatang umiwas sa mukha ng binata. May kung anong ibinulong ang babae dito. Pilit ang naging ngiti ni Jason. Mabilis ang bumaling sa kabilang pintuan ng kotse si Lisette at saka pumasok. Pumasok na rin ang binata sa kotse at mabilis sa pinatakbo iyon palabas ang gate ng school. Tumakbo si Roxy upang habulin ang sasakyan. Pero maagap siyang napigilan ni Hazel. What are you doing, Roxy? Sa palagay mo ba, mahahabol mo pa rin si Jason? Napatigil si Roxy at tumitig sa kaibigan. Wala siya ng isang nasabi. Pakiramdam niya, bigla siyang napagod. Hazel, GF na ba ni Jason si Lisette? Nalulumong tanong nito sa kaibigan habang marahan silang naglalakad. Dati daw, pero hindi na ngayon. Short-lived lang daw ang naging relationship nila. Hindi naman daw kasi type ni Jason si Lisette. Nadala lang sa tuksuhan. But, it's obvious. She's trying not to win him back. Sagot ni Hazel. Ibig mo sabihin, wala siyang girlfriend ngayon? Napangiting wika ni Roxy. That's what I know. Maraming babae ang halos, maligaw na nga sa kanya. Pero wala siyang type sa mga iyon. Loveless daw si Jason ngayon. Patuloy pa rin ni Hazel. Saka pabirong siniko pa si Roxy na parang nanunudyo rito. Ang kapal naman pala ng mukha ng Lisette na iyon. Bakit pinagpipilitan pa niya kanyang sarili kay Jason? Gayong ayaw naman pala sa kanya ng binata. Uy, nagsiselos. Nahalata siya ng kaibigan. Hazel, sa palagay mo ba, ano kaya ang type ni Jason sa isang girl? Biglang nangislap ang mga mata ni Roxy nang bumaling sa kaibigan. Malay ko. Alangan namang itanong ko pa rin iyon. Basta, ituloy mo na lamang kung ano ang mga plano mo. Nandito lang ako to support you. Pananayak pa ni Hazel. Kaibigan nga niya ito. Kilala at nababasa na nito ang kanyang mga ikinikilos at nararamdaman. Pero lingid dito, mayroon pang nasa loob ni Roxy na hindi niya nalalaman. At may binabalak si Roxy na gusto niyang sarilinin muna. Napakaraming ulit na siyang ninakawan ng pagkakataon ni Lisette. O ng iba pang magaganda, matatalino, at mayayamang babae upang mapalapit kay Jason. Ang dating mahinhin, mahiyain, at mailap na si Roxy ay nakahanda na ngayon makapagsabayan. Halos 3 taon na siyang inaagawan ng maraming pagkakataon. Masyado nang nasasaling ang kanyang pride. Mahirap man siya. At di kasing yaman o kasing ganda ng iba pang mga estudyanteng nakakalapit kay Jason. Babae pa rin siyang may puso, isip at pakiramdam na tulad ng iba. Lalaban na siya.
Ano? Sasali ka sa Miss Earth Beauty Pageant sa school? Napabulala sa sita ni Hazel habang sila ay nagme-merienda sa isang fast food sa Vera Mall. Bakit ang hindi? Wala ba akong K? Pangit ba ako? Sis, tanong pa niya sa kaibigan. At tumayo pa ito at namaywang. Sabay ikot at halos ikabuwal niya. Napahagik-gik si Hazel. Pasalampak namang muling napaupo si Roxy. May kaunting pagdaramdam. Aba, maganda ata ang kaibigan ko. Pag-aalo naman, Hazel. Maayusan ka lang at malagyan ng make-up. Lalabas ng beauty mo. Na ngayon lang makikita ng lahat. Kasama na si Jason. Oh, ako na ang nagsabi. Alam ko naman, doon din pupunta iyon. Tama si Hazel. Sasali siya sa beauty pageant sa school. Hindi para ipakita ang beauty niya sa iba, kundi pang mapansin siya ni Jason. Panahon na naman para mapansin siya ng binata na nagpapainog sa kanyang mundo. Ako nang bahala sa'yo. Papaayusan kita sa beauty salon ng tita Gina ko. At wala rin problema sa magiging mga damit mo. Bahala si Jigs, ang fashion designer ko. Nakakahiya na sa'yo, Hazel. Inililibre mo na nga ako lagi sa merienda. Pati ba naman luka-lukahan ko, kukonsintihin mo pa? Okay lang yon. Friend kita, diba? Masaya nang tinuloy ng dalawa ang pagkain ng in-order na Black Forest cake. Sa tuwing kasama ni Roxy si Hazel, ay nararanasan niya ang buhay elitista. Sa iba't ibang mamahaling restaurant at fast food siya dinadala ng kaibigan. Hi Hazel! Pagbati ng isang well-modulated voice nang mapatapat sa kanilang mesa. Napaigtad at tila natulala si Roxy na makita ang may-ari ng boses na iyon. Oh, hi Jason! Are you gonna eat your snack here too? Bating tanong na biglang si Hazel. Tumango si Jason at maagap si Hazel lang mapansin ang tulalang kaibigan. By the way, Jason, meet my friend, Roxy. She's also a junior. How are you? By the way, salamat sa suporta mo sa SEO election ha? Magino ang bati ni Jason kay Roxy. Sabi abot ang kanang kamay. Pero nangiti ito na makita. Tarantang iniabot na Roxy ang kamay sa binantilyo. Abot tenga ang ngiti ng dalagita. At pigil sa pagtawa si Jason habang nakatitig kay Roxy. Nang makalayo si Jason, isa ka lamang babang halit ang tawa si Hazel. Parang nagising si Roxy saglit na pagkawala sa sarili. Baling ito sa kaibigan. Bakit? Ano bang nakakatawa? Ano ka ba naman, Roxy? First personal meeting ninyo ni Jason. Nagkalat ka na. Todo ang ngiti mo eh. Puno naman ng maitim na cake ang ngipin mo. What a mess. Dali-daling kinuha ni Roxy ang compact niya sa bag at akangising na nalamin. Naku po, ang sagwa. Muntik na itong mapasigaw na makita sa salamin ang kanyang ngipin. Puno ng Black Forest cake. Namimilipit na sa kakatawa si Hazel. Panay naman ang puno si Roxy ng tissue paper sa kanyang ngipin. Natandaan pala niya ang mukha ko. Matagal na ba kayo magkakilala ni Jason? Bakit di mo lang sinasabi sa akin? Eh di sana, tinulungan mo na lang ako sa kanya. Usig nito kay Hazel. Last week ko lang siya personal na nakilala at nakausap sa isang victory party ng isang grupo ng mga lawyer. Pareho kaming sinama ng mga tatay namin. Lawyer din pala ang kanyang daddy at kaibigan pa ng aking daddy. At nung lamang siya nakita na malapitan. You're right. Super gwapo talaga ang loko. Pagbibida pa ni Hazel, kasabay ng pagsili ng isang kakaibang ngiti. Dahil mayaman din ang pamilya ni Hazel, di nga malayo magkatagpo ang mga mayayamang sila Jason at Hazel. Iisang mundo ang kanilang ginagalawan. Kung mayaman din lang sana siya, nasa isip ni Roxy, magkakatagpo rin sana ang kanilang landas sa kahit anong okasyong dinadaluhan ng mga mayayaman. Paano ba mangyayari iyon eh? Iba naman ang kanyang mundong iniikutan.
Madalas nga siyang nasa pampublikong palengke dahil may pwesto roon ng kanyang nanay. Nagtitinda ng mga prutas. Kapag Sabado nga o Linggo ay siya nakabantay doon. Dahil kailangan ng mga asikasuhin ng kanyang nanay ang kanilang bahay at ilan pang pangangailangan ng 3 pa niya nakakabatang kapatid. Imposible mapunta roon sa lugar na iyon si Jason. Natural na sa malalaking supermarket sila nagpupunta at may mga katulong pang namimili para sa kanila. Tiyak pa nga, important items ang mga binibili nila. Iba ang hangout ni Jason sa mga sikat na cyber cafe o di kaya ay sa mga party at gigs ng mga rich at famous. Kaya paano magkakatagpo ang kanilang landas? Sa school naman, kahit nakikita niya si Jason, hindi naman niya ito malapitan. Ibang circle of friends ito. Siyempre, kauri rin niya. At walang lakas ang loob si Roxy na lapitan o di kaya kausapin ito. Masyadong mataas si Jason para sa kanya. Hindi niya kayang abutin.